Si Cameron Carr at Adio Thiero yung parehas nagpapasiklab ngayon sa Summer League. Undefeated pa rin ang Lakers ngayon, 4-0 record sila. Tinalo nila ang Mavericks, Clippers, Thunder at Bulls para makapasok sa semis. So far, ito yung pinakamagandang lagay ng Lakers sa ilang season nila na naglalaro sa Summer League. Si Cameron Carr talaga yung pinaka-headline ngayon sa Lakers. Siya yung offensive weapon na nakikita ngayon. Dahil una pa lang kontra Miami, meron na siyang 26 points plus 8 rebounds. Kontra Clippers, meron siyang 23 points. Kontra sa Bulls, nagtala siya ng 14 points. Siya yung pinaka-offensive weapon talaga ngayon ng Lakers sa Summer League na to Samantalang si Thiero, nagpapasaklab rin talaga. Mas lumilitaw ngayon yung pagiging athletic wing niyan. Nagtala siya ng 20 points, 4 steals, 2 blocks kontra OKC Thunder. Samantalang sa Bulls, meron siyang 11 points, 7 rebounds. Kontra Clippers, meron siyang 13.6 rebounds na may matinding depensa at transition play Ito yung nakikitang elite 3-and-D guard ngayon na pwedeng magamit nga raw ng Lakers sa rotation nila. Naghahanap pa ng elite wing sa free agency, meron naman na sa lineup nila. Si Cameron Carr yung isa naman sa pinaka-elite shooter ngayon na isa sa ginagamit na ng offensive weapon. Si Adio Thiero, elite wing at defender naman na nakikitang sobrang nag-i-step up pa. Yung iba, pinipredict pa na si Cameron Carr matutulad nga lang rin daw dito kay Dalton Knecht. Halos same scenario kasi. Si Thiero nga halos 25 game lang nakalaro sa regular season. Meron siyang 6 minutes per game. Sa playoff rotation, nagamit rin siya pero limited lang ang playing time. Sa Game 4 ng first round series kontra Rockets, naglaro siya ng 6 minutes, nagtala lang ng 3 points mula sa bench. Pero ginamit yan bilang energy player at wing defender pero nakitang effective naman, kulang lang talaga sa playing time. Yan yung nakikitang problema rin talaga dito sa Lakers Kilala yung team nila sa sobrang hina pagdating sa pag-develop ng mga young asset. Yung ibang asset nga nila, napapakinabangan na lang ngayon ng ibang team Sila Max Christie, Josh Hart at iba pa. Comment nyo na lang Yung naging issue kasi nun kay Thiero, nanggaling siya sa knee injury bago magsimula ang rookie season niya. Kaya dahan-dahan yung pagpasok niya sa rotation. Rookie pa lang siya at kailangan nga raw talagang ma-develop Ang problema, napunta siya sa Lakers na sobrang hina sa pag-develop ng young talent. Ngayon sa G-League, nag-i-step up yan. Kusang nagde-develop yung laro niya. Mas maraming reps kumpara sa rookie season niya. Si Cameron Carr pwedeng maging 3-and-D wing na makakatulong nga raw agad dahil sa kanyang shooting at haba ng wingspan. Si Adio Thiero naman pwedeng maging energy wing na magbibigay ng depensa, athleticism at rim pressure mula sa bench. Kung kailangan ng Lakers ng shooting at floor spacing, mas malamang na magamit dyan si Cameron Carr. Pero kung kailangan nga raw ng depensa, athleticism at transition offense, mas malamang nga raw talaga dyan si Adio Thiero naman. Dahil limited ang rotation spots ng wing position, naniniwala yung mga analyst na pareho silang kailangan nga raw talaga na magpatuloy pa para ipakita talaga yung value nila sa rotation ng Lakers, lalo na pagpasok ng regular games Kaya yan mismo yung kailangan nilang ipakita sa training camp at pre-season para malagay sila sa regular rotation ng Lakers Samantalang si Pat Riley ngayon sa press interview kasama si Giannis, sinabi niyan mismo after ng pagland mismo sa kanila ni Giannis, meron pa silang kailangan makuha ngayon. Ibig sabihin lang na hindi pa talaga tapos ang Miami ngayong off-season. Yung mga analyst naman kasi mismo yung nagsasabi na patama talaga ni Pat Riley kay LeBron Lahat ng mga NBA insider at analyst, ang interpretation nila sa sinabi na yan ni Pat Riley sinusubukan pa rin ng Miami Heat na papirmahin si LeBron. Kahit nga dito sa sinabi ni Pat Riley na sinubukan na talaga nila yan Sinabi pa mismo ni Pat Riley, lahat nakaabang talaga kay LeBron at lahat nag-aantay ng final decision niya. Kahit interesado nga sila, hindi pa rin guarantee na makukuha nila si LeBron Nasa decision pa rin nga araw talaga yan itong si LeBron. Tatlo na lang naman talaga sila na top team ngayon na nag-uunahan kay LeBron kasama ang Warriors at Cavaliers. Yung pag-close nila sa contract ni Giannis, hindi pa nga raw yan yung huling hakbang nila sa off-season. Kapag nagdagdag sila ng pangalan tulad ni LeBron sa Miami na may Giannis at Bam Adebayo na, agad nga raw kasi talagang magiging isa ang hit sa pinakamalakas na title contender sa Eastern Conference na mismong yan din nga yata talaga yung habol kasi ni Pat Riley. Kaya hindi pa rin nila sinasara yung pagkakataon na yan.
naghihintay pa rin yung mga to sa magiging desisyon ni Lebron sa halip na gamitin nga raw agad yung natitirang roster flexibility sa ibang malaking acquisition. Pwede na lang magamit yung roster spot o financial tools na kailangan kung sakali na piliin man sila ni Lebron Dahil sa mga reports, si Lebron pa rin ang priority ng Heat kung magdesisyon siya na pumirma sa ibang team. Saka palang gagalaw ulit ang Miami para kumpletuhin ang roster nila sa offseason na to. Sa mga analyst, kung ikukumpara nga raw kasi yung pagkuha ng ordinary star lang kumpara kay Lebron, mas pipiliin ng Miami na maghintay na lang kumpara nga raw gamitin at sirain yung pinto para sa ibang acquisition nila maliban na lang kung makuha nila si Lebron o pumirma talaga sa ibang team yan.